Ayan mga idol, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat mga idol. Ang paksa ng ating tatalakayin, may kaugnayan ito sa isa nating kapwa vlogger na si Mima Alicia. Alam nyo ba mga idol, nakakaawa ang sinapit itong ating kapwa vlogger na ito. Pinas lang siya, pinatay sa hindi malamang kadahilanan. Kaya talagang lubang nakakatakot na ang ating panahon ngayon. Kaya kailangan konting ingat tayo sa ating mga binibitawang salita, sa ating mga pagbablog. Ingatan nating makasakit tayo ng kapwa sa ating mga binibitawang pananalita sa panahon ng ating pagbablog. Dahil kasi siyempre hindi natin nasisiguro, may mga tao na pag nasagasaan ang kanilang ego ay nagbubunga ito ng hindi maganda. Tulad nga ng sinapit ng ating kapwa vlogger, nakikiramay tayo sa kanyang pamilya. Condolence na lang sa pamilya nitong si Alice. Nakakalungkot lang isipin dahil alam naman natin na siya ay talagang bumabatikos sa mga dapat batikusin. Pero ganun pa man, hindi ito naunawaan ng iba nating kapwa vlogger. Lalo na yung mga tao na kanyang nasasagasaan. Wala pa namang pinali o matibay na pahayag tungkol sa kanyang pagkamatay dahil iniimbestigahan pa ang mga pangyayari. Kaya lang sa puntong ito ng ating pagbablog, nakikisimpatya tayo sa kanyang pagkamatay dahil siyempre nakakalungkot lang isipin na tayo namang mga vlogger, ang layunin natin makapaghatid ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Ganun pa man, inamasama ito ng iba. At di umano, ito raw si kaibigang vlogger na to may mga pagbabanta na before pa na siya ay tuluyang namatay. At nawasa na ay ma-resolve agad ang kanyang kaso at mabigyan siya ng katarungan. Nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at sinasagot niya ang lahat ng gastos dito sa ating kapwa vlogger na to. Dahil isa ito sa mga BBM vlogger. Kaya mga idol, siyempre nakakaawa din, nakakalungkot isipin na may mga kapwa tayo vlogger na pinapatay. Kaya viral to ngayon sa social media yung kanyang pagkamatay. Halos lahat ng mga kapwa nating vlogger ay nagdadalamhati at isa na nga tayo mga idol sa nakikidalamhati sa kanyang pagkamatay. Dahil siyempre kapwa natin siya vlogger,
masakit din para sa atin ang nangyari sa kanya. At sana naman, wag na itong masundan pa. At ang atin naman mga alagad ng batas, hindi naman tumitigil para mahuli kung sino man ang may kagagawa nito. Hindi tumitigil ang ating mga kinaukulan sa NBI at PNP. Nag-join force na sila para madaling maresolba ang kasong ito. Kaya subaybayan pa natin sa mga susunod na araw kung ano pa ang mga pangyayari o magiging resulta sa investigasyon. Sa ngayon wala pang malinaw kung sino talaga ang salarin. Pero in the long run, matutuklasan din yan. At sana mapapanagot na siya sa batas kung sino man siya. Kasi siyempre, ang tao kapag nagbablog, kung minsan, na sobrang excited, talagang may mga nasasagasaan. Lalo pag sa panig ng katiwalian. Kaya nga mga idol, sa nangyaring ito, sa isa nating kapwa vlogger, magsilbing aral na rin to sa kapwa nating vlogger na konting ingat lang sa mga binibitawang salita. Dahil siyempre, hindi maiiwasang may masasagasaan ka dyan na magagalit. Kaya lang, siyempre, nangyari na yan, wala na tayong magagawa. Andyan na yan ipagpaubayan na lang natin sa ating mga kinaukulang batas ang mga pangyayari. At sila ang higit na may karapatan na tumugis at umusig doon sa tao na kung sino man yun na may kagagawan. Yan, sa maikli sandali itong ating kwentuhan mga idol, kaya tayo nag-vlog ng ganito para ipamahayag natin sa ating mga kapwa-vlogger na tayo ay isa sa nakikisimpatya at nakikidalamhati sa ating kapwa-vlogger na si Mima Alicia. Napapanood ko rin lagi yung kanyang mga pagbablog. Okay naman yung mga tirada niya, kaya lang talagang may mga nasasagasaan din siya na tao. Siyempre, natural yun sa isang nagbablog, ihahayag mo yung mga dapat ihayag. Di ba? Hindi maiiwasan yun na hindi mo ihahayag kung sinong dapat mong ihayag bilang isa kang vlogger na nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kaya lang talagang siyempre, siguro kapalaran na rin niya yan. Sana magkaroon agad ng kalutasan para naman huwag nang pamarisan ng sino man na gagawa ulit ng ganyang pagpatay sa ating mga kapwa vlogger. Napakaluwag kasi ng ating batas. Oo. Maging ang ating mahal na Pangulo talagang kumbatikusin, ganun na lang, di ba? May mga tao rin naman talaga na walang habas kung magsalita. Ang ating Pangulo nga, nakakaawa, kumbatikusin, ganun na lang, kung pagsalitaan ng kung ano-ano. O, di ba? May mga pagbabanta rin. Napakabait ng ating Pangulo Hindi nga lang niya pinapatulan yung mga ganyan mga sistema na mga pagbabanta. Pero siyempre, ang ating naman pamahalaan, hindi naman tumitigil at hindi nagbibingi-bingihan, kumikilos din. Kaya lang, siyempre, ang ating batas, hindi naman basta-basta kikilos yan ng walang sapat na dahilan o walang sapat na
ebidensya. Kaya itong nangyari sa ating kapwa vlogger na to, bahala na mga kinaukulan nating batas. Sila ang higit na nakakaalam kung ano ang dapat mangyari. Kaya inuulit ko mga idol, nakikisimpatya tayo sa ating kapwa vlogger na si Alicia. Lahat halos ng kapwa nating vlogger nalulungkot sa nangyari. Maging sa kanilang mga pagbablog na ganito, pinahayag nilang kanilang simpatya. Tulad din natin, pinahayag natin ating simpatya at nakikiramay tayo sa pamilya nitong yumao. Pero mga idol salamat ng marami at sa maiklis ng daling ito ay nakausap na pahayag ko sa inyo ang aking damdamin tungkol sa ating kapwa vlogger na nakikisimpatya tayo sa nangyari. Paano saan ang kayo panig ng ating bansa na roon mga idol, nawa nasa mabuti rin kayong kalagayan. At muli binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Hanggang sa muli mga idol, paalam.